In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. In every word, in every deed, we follow Christ, meeting every need. For through His sacrifice, His love so rare, we're proud to show the Magandang gabi po sa inyo. Sa inyo po na aming mga kaibigan, magandang gabi. At kung patuloy man po nating nararamdaman at nararanasan na sa buhay natin ay parang may kulang at nais natin na ito po ay mapunan o masolusyonan, tandaan niyo po, laging nakahanda ang Diyos upang tayo ay tulungan. At sana po, kami na inyong mga lingkod dito po sa programang ito ay makatulong sa inyo at gamitin ng Diyos na kasangkapan. Dito po sa programang Full Life.
Good evening po sa mga sumusubaybay at umaasang mga karagdagang susubaybay pa sa programang Full Life. Kumusta po ang lahat ng galing sa kanilang work? Basta po. Dalangin po namin ang payapa ninyong pag-uwi sa inyong mga pamilya, sa inyong mga tahanan, at makasama ninyong makapaglaan ng kaunting oras sa panonood at pakikinig sa mahalagang programang ito. Nabanggit ko po ang tungkol sa inyong work. Sino sa atin ang naka-experience na para bang siya ay bored na sa kanyang work? Bored maging sa kanyang workplace o pinagtatrabahuan. Pero wag naman po sana ay bored na din sa kanyang co-worker o katrabaho. Alam ko po nakaka-relate kayo sa mga naitanong na ito. At may kinalaman po dito ang ating topic kung bakit nararanasan natin yan. Ito po ay dahil sa isang realidad na siyang sinasabi ng ating pong paksa, familiarity breeds contempt. Kapatid na Ryan, ano po bang ibig sabihin? Napakahalaga po nito, lalo na yung mga naitanong nyo sa ating mga Opo. kaibigan. Walang sino mang makakatanggi, no? Na talagang na-experience nating maboard. At lalo na yung binanggit nyong ito ay isang realidad. Kaibigan, medyo mabigat yung term. Ang pagiging pamilyar na, nagiging cause or dahilan para po malapastangan natin. Yung pong pwedeng ating katrabaho or relatives o kung sino man pumahal natin sa buhay. Mabigat, pero sabi nga, sa isang definition, the more you are exposed to someone or something, the more bored you become. And the less respect or appreciation you may have for that person or thing. Nabanggit po kanina, mga kaibigan, ito'y isang reality na alam ko po, hindi natin gustong maranasan. At hindi rin natin gustong iparanas sa kanino man o saan man. Kaya lang po, kailangan nating makapag-ingat dahil maaaring ang familiarity breeds contempt ay maiparanas or maipadama natin mismo sa ating pong Panginoon. Kaya po, itong sitwasyong ito ang lulunasan ng napakahalagang araling ito. Samahan niyo po kami sa babasahin ko pong mga verse para makarelate tayo sa mga pangyayaring nagawa ito noon ng ibang tao na maipadama sa Panginoon at dalangin natin lahat na wag nating magawa ito sa Panginoon. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at babasahin ko. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya ay nangagtaka na nangagsasabi, saan nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungang ito na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Mga kaibigan, tuloy po natin. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria? Pansinin niyo po yung transition. Una, tila puro paghanga, ikinahahanga nila yung mga naririnig ng Panginoon habang nagsasalita sa sinagoga. Then, suddenly, nagbago po. Ang sabi, hindi baga ito ang anak ng anluwagi, ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ng kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Narito po, pakinggan natin si Brother Amadeo sa aral na matututunan po natin sa pangyayaring ito na mismong Panginoon ang nakaranas ng familiarity breeds contempt. Meron pong 4 na bagay, mga kaibigan, sa mga nabasang talata ng kapatid na Ryan. Una, ang mga karunungan na napakinggan nila sa Panginoon ay totoong kanilang hinahangaan. Pangalawa, ang mga karunungan na kanilang napakinggan, hindi po nila pinahalagaan. Sa halip, ang nakita po nila ay ang nakaraan ng ating Panginoon, na siya po ay anluwagi. Kaya pumasok po
ang topic na atin pong tinatalakay ngayon na familiarity breeds contempt. So yun po yung eksaktong nangyari, di ho ba? Opo. Habang pinapakinggan ng Panginoon, humahanga, pero at the back of their mind, ang nasa isip po talaga nila, teka muna, parang hindi bagay na sa kanya ko marinig ito. Di ba? Kumbaga po, nangyari exactly yung sinasabi po natin sa topic na ito na familiarity breeds contempt. At ang pinaka nakakalungkot dito, Brother Amadeo, yung pong nangyari pagkatapos nun. Ano po ba yon? Hindi po gumawa ang Panginoon ng anumang gawa na makapangyarihan sa kanila dahil sa hindi nila pagkilala sa Panginoon. Ayun po, mga kaibigan. So, maliwanag naman po nating narinig at kasabay niyo po kaming bumabasa, ito po'y totoong nangyari na malaki ang possibility magawa din natin unknowingly sa Panginoon. Mga kaibigan, hindi siya nakagawa ng anumang makapangyarihang gawa. Ito ang dahilan po kung bakit maging sa ating katrabaho, di po ba? Hindi po tayo makagawa ng mabuti kasi nagiging familiar na tayo sa kanila. Opo. Di ba? Sabi mo nga kanina, wag naman sana. Gusto na nating palitan kahit katrabaho. Ito ang dahilan kung bakit maging ang ating pinagtatrabahuhan ay atin na rin pong pinagsasawaan. Kasi hindi lang po sa tao, kundi maging sa lugar. No? Pagka exposed na tayo doon, lagi na lang nakikita natin yun, day in, day out, naboboring tayo. Di ba? Hindi na natin naipapakita yung appreciation at kung sa tao naman, hindi na po natin nare-respect. At ito rin ang dahilan kung bakit maging sa atin mismong pamilya o sino man ating relatives, hindi na natin na ipapadama ang appreciation at mas nakakalungkot, hindi na rin natin nare-respeto dahil sa realidad na bagay na ito. Mga kaibigan, Brother Amadeo, di ho ba? Opo, sapagkat katotohanan nadadama din natin kung nagagawa ba natin ang ganitong uri ng damdamin sa ating kapwa. Hindi lang yung ikaw ang makadama, kundi baka ikaw mismo ay makapagpadama ng ganitong bagay. Mga kaibigan, tandaan nyo po, kahit po sa mga may ministry po dyan, gaya po namin, kung tayo po ay naglilingkod, hindi tayo ligtas sa realidad na ito. Opo. Baka mamaya, naboboard na tayo sa ating pong workplace, naboboard tayo sa ating kasama, wag nawang mangyari. Dahil gaya po ng nabasa po natin, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, yung kapangyarihang yun ay gaya ng napigilan dahil sa naging attitude ng mga tao noon o pakikitungo sa Kanya. Mga kaibigan, ayaw natin itong maranasan, ayaw din natin itong iparanas, kaya kailangan po itong masolusyonan. Mapapakinggan po natin ang ipaglilingkod ni Brother Amadeo kung papaano po itinuro ng Panginoon na tayo ay makaiwas sa realidad na ito. Brother Amadeo. Basahin po natin sa mga kasunod na bersikulo ng talatang pinagkunan natin. At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao. Dito po sa talatang ating pong tinunghayan ay inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang sila ay magsipangaral. Ang intensyon ay maliwanag para magsisi ang mga tao. Kaya ang intensyon, ang layunin ng Panginoon, pakinggan at tanggapin ng tao ang pangangaral at hindi ang katayuan ng nagsasalita. Una, yung experience ng Panginoon sa sarili niyang lugar, naranasan niyang ma-disrespect, at the same time, hindi siya ma-appreciate. Although, nag-try pa rin siya kasi may mga pinagaling pa rin siya na pinatungan ng kanyang kamay, di ba? Pero, hindi mapipigilan ng Panginoon, mga kaibigan, sa goal niya na matulungan ng tao. Kaya po, after ng mga ilang sandali, sinend niya yung mga alagad. At yun nga po ang binilin, mga kaibigan, ipangaral o sila po ay nagsipangaral. At nagbunga po yun. Nagbunga po. Dahil nagsisi yung pong mga tao. Ibig lamang sabihin, Brother Amadeo, ang ibig lamang po sabihin ay para ang tao po ay ibalik sa kanyang pagpapahalaga. Makita niya na mahalagang bagay para sa kanya na makilala niya kung sino ang nagsasalita sa kanya. kumbaga po, pakinggan at tanggapin ang pangangaral. Di ba? Kasi yun yung naging solusyon ng Panginoon eh. Kahit siya mismo ang naka-experience,
Pero hindi siya tumigil sa pwede niyang gawin, kaya isinugo niya yung mga alagad. Kaya dapat pakinggan at tanggapin ang pangangaral. At hindi po tumingin sa katayuan ng nagsasalita. Hindi lang po dahil sa pangyayari noon, kaya dapat tayong matuto, kundi makaka-relate din po tayo. Gaya ng tinanong niyo po kanina, Brother Amadeo. Opo. Di ba? Ano po ba yung tatlong tinanong niyo? Naboboard ba tayo sa ating pong workplace? Maging sa ating pong mga katrabaho, kapamilya, at sila po ay maibalik sa pagpapahalaga sa tamang pagtingin, pagrespeto sa Panginoon. At gayon din naman sa kung sino po yung nagsasabi ng mga salita ng Diyos. Di ba? Kumbaga, huwag tayong maging biktima ng realidad na familiarity breeds contempt. Sa halip, Opo. tayo man, kung nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, tutulong ito para ibalik natin yung pagpapahalaga sa ating katrabaho. Opo. Di ba? Mahalagang bagay po yun. Tutulong po ito para ma-appreciate po natin. Kahit po ba tayo yung boss at yung ating katrabaho ay janitor lang, ma-appreciate natin ulit yung kanyang ginagawa dahil naggagabayan tayo ng mga salita ng Panginoon na naging solusyon niyang itinuro, kaya niya isinugo yung kanyang mga alagad. Brother Amadeo, pwedeng gaya po nitong programang ito, di ba? Opo. Kaya masabi po natin, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagpapahalaga at pagrespeto sa ating pong mga co-worker. Opo. Kaya maiiwasan natin na ang Panginoon ay hindi natin marespeto o hindi natin mapahalagahan. Gayon din ang ating katrabaho, gayon din ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Ang paraan lang, pahalagahan natin ang kanyang salita at huwag maging pamilyar dahil nagbubunga o dahilan ito ng hindi paggalang. Bakit nga ba, Brother Amadeo, napakahalaga ng salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon? Yan po mismo ang isang mahalagang tutugunin ng programang ito. Sa sulat mismo, na siya mismo ang nakasulat sa Juan Kapitulo 6, versikulo 63, na ganito po ang nakasulat. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Gaya po ng talata na ating pong binasa, ang Panginoon mismo maliwanag sa Kanya na yung salita na Kanyang binibitawan ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang ibig pong sabihin, ang Kanyang mga salita ay espiritong nagbibigay buhay. Kumbaga, sabi nyo nga kanina, pagka kasi naboboard, minsan nagiging alternative nating salita o expression. Opo. Diba naman tong kasama ko sa work, walang kabuhay-buhay. Opo. So, boring. Pero dahil sa solusyon ng Panginoon, ang salita niya mismo ay espiritong nagbibigay buhay. Opo. Mga kaibigan, malaki ang maitutulong po nito sa atin. Pwede ba tayo mag-share ng example? Baka meron po kayong personal experience, Brother Amadeo. Ang may share po natin dyan, yung pong nakasulat po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 6, na ang nakasulat po doon, ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Hindi ba lalakas ang loob mo? Di ba? Kumbaga, hindi lang naman ikaw, ako, tayong lahat. Sa araw-araw po na ating pagtatrabaho, marami tayong na-experience. Talagang hindi lang po yung naboboard tayo, napapagod tayo, may mga expectation tayo na hindi dumarating. Pero, kaibigan, sumampalataya tayo. Kung ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin, ano pat aking masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ay aking katulong, hindi ako matatakot. Ano magagawa ng tao sa akin? Hindi ba sapat ito para magpalakas ng ating kalooban at opo. muli tayong maging ganado sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw po ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin, board man po tayo sa ating pong mga nararanasan sa araw-araw, wag po ang piliin natin ay hindi makapagpakita ng respeto. Ang piliin po natin, mga kaibigan, itong solusyon ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sapagkat ito po ay espiritu ng Panginoon. At kung yan ang ating panghawakan, tiyak po, hindi tayo mananatili sa dati nating kalagayan. Sigurado po, mga kaibigan,
Maiiwasan natin ang hindi rumespeto, maiiwasan natin ang hindi magpahalaga dahil sa ipapahayag ng kasunod na verse na ito. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Marcos 5:22 hanggang 42 o kasama po ang mga verses na atin pong mababasa sa screen. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo. At pagkakita niya sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Ito yung continuation ng kwento kanina. Ang tinutukoy po nung natagpuan nitong pinuno, ang Panginoon. Opo. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Mga kaibigan, ipinamamanik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Ano po nangyari? Tutuloy ko po. At pagkahawak niya ng kamay sa bata ay sinabi niya sa kanya, Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ng dalaga, at lumakad. Sapagkat siya'y may 12 taon na at pagdakay, nangagtaka silang lumha. Brother Amandayo. Opo. Kaya, yan po mga minamahal ng mga kapatid, mayroong isang mahalagang bagay tayong matututunan sa talata na ating pong napakinggan. Gagawa ang Diyos ng dakilang bagay sa ating buhay. Amen. Maging gaya tayo ni Jairo, mga kaibigan. Kailangan lamang po natin hanapin ang Panginoon. Kailangan natin siya. At kailangan ang natin ang salita niya. Opo. Di po ba? Ano pa po, Brother Amadeo? Kasi po talagang napaka-imposible na makaya ni Jairo na pagalingin ang kanyang anak. Wala siyang kakayanan doon. Opo, talagang kahit tayo po, napaka-imposible na mangyari sa atin ang anumang bagay na sa tingin po natin, ang Panginoon lang talagang makagagawa. Kasi wala pong imposible sa Panginoon. Bakit hindi natin ibalik ang ating sarili? Katulad nung anak ni Jairo, ibinalik ng Panginoon ang kanyang buhay. Mabigat ba sa Panginoon na tayo naman ay kanyang ibalik sa kasiglahan? Kung ano yung ninanais nating dalangin sa kanya, mahihirapan ba ang Panginoon na gawin ito sa atin? Kaya po, katulad po ng anak ni Jairo, pinalakad ng Panginoon, binuhay ng Panginoon, at ibinalik kay Jairo. At hindi lang yun. Yung pong lubhang marami na ating pong nabasa, nangagtaka, humanga. Kung marami man pong tao sa paligid natin, ang nawawalan ng pag-asa, naboboring, na nagbubunga ng hindi pagrespeto at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Mga kaibigan, sana po, ang maikling mensaheng ito ay muling naghatid sa atin ng inspirasyon. Tandaan po natin, hindi man po gaya ng bigat ng sitwasyon ng pinunong si Jairo ang ating nararanasan. Opo. Pero kung ititignan, naghihingalo ba tayo sa ating trabaho? Kumbaga, parang wala ng buhay. Naghihingalo ba ang ating relationship? Naghihingalo ba ang ating pangarap? Naghihingalo ba o wala ng buhay at parang wala ng pag-asa? Parang mas pipiliin na lang natin sa maraming sitwasyon ng ating buhay na hindi na lang rumespeto at hindi magpahalaga? Huwag nawang mangyari. Sapagkat tandaan po natin, walang imposible sa Diyos kahit anong bagay ang tila naghihingalo sa ating buhay. Walang imposibleng kayang baguhin ito ng salita ng Diyos sapagkat ito ay may hatid na Espiritu Santo. Minamahal na mga kaibigan, lagi niyo pong tatandaan, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.